Magandang hapon po. Nauwi sa pamamaril ang isang alitan sa Nueva Ecija na nagugat umano sa mabahong palikuran. Nahuli kam ang gulo na ikinasawi ng mismong nagbe-video. Nakatutok si Jamie Santos. Dinig sa cellphone video ang alitan sa isang solar farm sa General Tino, Nueva Ecija nitong alas 11 ng gabi ng February 15. Tumindi ang tensyon nang makipagtalo ang isa pang lalaki sa kumukuha ng video. Hindi. Nandito na nga siya, Teo. Nandito na nga siya. Hanggang nauwi ito sa pamamaril. Uy, ba't mo minumura? Napatakbo ang nagbe-video na si John Michael Magtuto at kanyang mga kasamahan. Ay, tinamaan ako, pre! Pero si Magtuto tinamaan sa tiyan at hita. Tulungan niyo ako. Uy, takbo niyo na ako. Tara na, pare! Isinugod ang biktima sa ospital sa General Tino, pero nang ilipat sa ospital sa Cabanatuan, di na siya umabot ng buhay. Inuwi sa Quezon City ang kanyang labi at ngayong araw inilibing. Batay sa investigasyon, parehong dayo sa lugar ang grupo ng suspect na subcontractor sa pag-install ng solar panel at ang grupo ng biktima na taga-install ng solar panel. Habang nakikipag-inuman ng suspect, una umanong nagkasagutan ng kanyang kinakasama at ang grupo ng biktima. Ang ugat ng gulo, mabahong palikuran. Ang sumugod po dito ay yung grupo po ng biktima. Sila po yung nanita at accordingly sa mga witness, medyo nakaramdam din ng konting takot o kaba yung sa side ng suspect. Kaya siguro po, bumunot na siya ng baril. Ang namaril na kinilalang si Flores Pula tumakas sakay ng pick-up ng kanyang kinakasama. Tinutugis pa ang suspect. Noong February 16, natagpo ang abandonado ang pick-up sa bayan ng Santa Rosa. Nakuha naman ng mga otoridad ang mga basyo ng bala. Bineberika pa kung may lisensya ang baril na ginamit. Mabigat po yung kinaso natin sa kasong murder. Kung maipapaliwanag niya po yung side niya, baka sakaling bumaba po ito hanggang sa homicide. Depende po yun sa pagsusuri din po ng ating korte. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Doble ang sakit para sa pamilya ng isang nasawing dalaga sa Quezon. Ang pag-embalsamo sa kanyang labi, ginawang content. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mabait, malambing at masiyahin. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya ang 21 anyos na si Rose. Kaya labis ang pigati nila nang pumanaw ang college sophomore noong February 8 dahil sa komplikasyon ng stage 5 chronic kidney disease. Pero ang pagluluksa, nahaluan ng galit nang madiskubre nilang ginawang content sa social media ang pag-embalsamo kay Rose. Ang hirap pa rin tanggapin na wala na nga yung anak ko. Tapos nung pakalibing, napanood nung amay niya, ini-reels pala. Bukod sa walang pahintulot ang content, nakita ang buong katawan at mukha ng dalaga, pakiramdam nila'y nabastos at pinagtawanan pa niya ang labi ng kanyang anak. Ikinontent yung pagbabalsa mo sa kanya. Simula, nililiguan siya, hugot-hubad. Grabe ang mga sa kanila. Comment ang babastos. Screenshot lang ng naturang video ang naitago ng ilan niyang kaibigan para magsilbing ebidensya. Ayon pa sa ina ng biktima, napag-alaman nilang hindi umano lisensyado ang naturang embalsamador. Hindi ko rin akalain na magiging gano'n ang trato sa kanya. Pinagkatiwala ko kasi ng ayos sa Porinaria. Hindi ko alam ba't nagkaganon. Kinumpronta ng pamilya ang embalsamador na umamin sa kanyang ginawa. Nag-deactivate siya ng social media account pero hindi napigilan ang pagkalat ng video. Galit na galit pa rin. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on. Tapos sabay pa yung problema na yun. Sana mabigyan ng katarungan yung anak ko na yun. Nag-iimbestiga na ang pulisya matapos magsumbong ang ina. Hinahanap ngayon ang embalsamador. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng punerarya. Ayon sa nanay ni Rose, bukas nakatakda silang magharap ng may-ari ng punerarya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Arestado magtsuhing riding in tandem na namaril ng isang security guard sa Quezon City. Ang mga suspect nakipaghabulan pa sa pulis. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni EJ Gomez.
Sa kuha ng CCTV sa barangay West Camias, Quezon City, madaling araw noong Huwebes, isang lalaking nakasuot ng hoodie at may hawak na bag ang tumatakbo. Kasunod niya ang isa pang lalaki na naka-helmet at nagtutulak ng motorsiklo. Sa isa pang CCTV, iniwan ng unang lalaki ang kanyang bag sa gilid ng isang nakaparadang sasakyan. Ipinark naman ng pangalawang lalaki ang motorsiklo sa gilid ng sasakyan. Hinubad ang helmet at saka tumakbo. Kasunod nito ang pagdaan ng isang police mobile. Ilang sandali pa, tumakbo pabalik ang unang lalaki pero hindi na siya naka-hoodie. Bumalik rin ang pangalawang lalaki at muling nagsuot ng helmet. Hinabol sila ng isang pulis. Sumunod ang police mobile. Ayon sa pulisya, suspect ang dalawang lalaki sa pamamaril sa isang security guard. Bigla na lang po na merong pong huminto na motor sa harapan nung gate ng pinagtatrabahuan niya. And then biglang tinutok ang baril at pinaputukan po siya. Ang driver ng motorsiklo ang gunman base sa pahayag ng biktima. Nakita raw niya ang mga suspect na lumiko sa sumunod na kanto. Sakto naman na dumaan ang police mobile. Yun yung dalawang tumatakas, sila yung bumaril sa akin. So yung ating dalawang pulis, isinakay agad siya, alika ituro mo. Pagkasunod nila, sakto naman nung pagliko nila doon, may nakita sila na nagtutulak ng motorsiklo. Nung lapitan nila, iniwan yung motor, nagtakbuhan. So yun naman na yun, nakuha natin sa CCTV na nagkakahabulan. Naaresto kalauna ng mga suspect. Na-recover sa kanila ang isang loaded na .45 caliber na baril at mga bala. Nakumpiska rin ang isang cellphone at 30,000 pesos cash. Bumiyahe mula Leyte ang mga suspect na magtiyuhin pala, isang araw bago ang pamamaril. Hindi rin kanila ang baril at motor. Kaya ka na po, Masan. No comment. Nakadetain ang mga suspect sa custodial facility ng Anonas Police Station at nakaharap sa mga reklamong frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition, at use of motorcycle in the commission of crime. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. 8 ang bagong bilang na nasawi sa landslide sa ilang lugar sa Davao Region na inulan dahil sa shear line. Sa panayam ng Super Radyo DZBB sa Office of the Civil Defense, 4 sa mga nasawi ay naitala sa Davao Oriental, habang ang iba ay mula naman sa Davao de Oro, kabilang ang 3 mag-aama na natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala ng OCD, halos 20,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. May mga nasira ding tulay at kalsada sa Davao Region, habang tinatayang nasa 376 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa Tagum City, Davao del Norte, inanod at bumara sa tulay ang mga puno ng saging at hindi pa rin humuhupa ang baha sa highway. Naka-alerto ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta kaugnay sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ay kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., minomonitor nilang mga posibleng mass gathering para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ang mga regional unit na ihanda ang civil disturbance management teams at ang mga medical emergency responder. Tiniyak ni Nartates na ipatutupad ang maximum tolerance at mananatiling professional ang mga pulis. Panawagan din ng PNP chief sa mga magsasagawa ng protesta, huwag magpadala sa emosyon na maaaring maging dahilan ng sakitan at paglabag sa batas. Sa Cotabato City at bumangga pa siya sa poste ng kuryente. Ang tricycle sa unahan nito hindi namataan pero nang kumabig pa kaliwa patungo sa kabilang lane, saka ito nasalpo ng paparating na motorsiklo. Tumilapo na ang 2 rider at nagtamo ng mga sugat ang 3 rider na nasa ligtas ng kalagayan. Iniimbestigahan ang disgrasya. Kaugnay sa mga pinangalanang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa, naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sakaling may arrest warrant na sa kanila ang International Criminal Court, dapat munang dumaan ang mga ito sa local court bago ipatupad. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Pipirma raw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa resolusyon ng minority bloc na nagsasabing kapag may inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC, dapat dumaan muna ito sa local court. I promised Senator Bongo nung pinresent sa akin yung draft resolution, sabi ko, pipirma ko kasi yan din ang aking position. Kasi nga, at the proper time, kapag may cause of action, ang Korte Suprema lamang ang pwede mag-decide. Dagdag ni Lacson, ayon sa Article 3, Section 2 ng Konstitusyon, dapat dumaan sa local judge ang isang search warrant o warrant of arrest bago maipatupad. Out of respect sa ating local courts, dapat man lang maglabas ng corresponding order para i-implement, hindi mag-issue ng warrant of arrest, para mag-implement yung ating local law enforcement agencies. Bukas magkakaroon din ng caucus lahat ng senador para pag-usapan ang ilang issue, kabilang ang matagal ng pagiging absent ni Senador Bato de la Rosa. Sa ngayon daw kasi, walang nakalagay sa Senate rules kung paano ito tutugunan. Ang meron lang kami, pagka I think 30 absences sa committee hearings, nawawala yung membership. Pero wala kami doon sa plenaryo kung ano mangyayari kung sakaling tuloy-tuloy yung pag-absent ng isang miyembro ng isang senador. Sakaling maamyendahan ng Senate rules, hindi naman daw ito kailangang mag-apply kay De La Rosa, maliban na lang kung gawin nila itong retroactive. Sa ngayon, wala ring ethics complaint laban kay De La Rosa. Wala naman dahilan para hindi sumweldo kasi hindi naman siya nadidismiss. Pwede naman matanggal lang yung isang senador sa pamamagitan ng ethics committee kung grave yung offense, o kaya meron siyang final conviction sa court, o kaya meron perpetual disqualification. Pag-uusapan din sa caucus ang pulong ni Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo sa Chinese Embassy. Para nag-open ng avenue yung ambassador, nagsalita siya noon na let's talk. So hindi sarado yung kanilang pag-iisip tungkol dito. Maybe we should take that opportunity, grab the opportunity na mag-initiate na rin tayo ng dialogue. Pagkatapos yung DFA, nagsabi na rin sila na they can facilitate. Mas maganda na yung magkaharapan sa isang dialogue, not necessarily pagdebatihan kung ano ba yung issue, legal issues tungkol sa West Philippine Sea. Giit ni Lacson, hindi porket makikipag-usap tayo ay isinusuko na natin ang West Philippine Sea. Wala tayong sinusuko at hindi tayo umulyuko. Gusto lang natin maiwasan na yung maanghang na palitan ng salita through social media. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, doble ingat po dahil flu season pa rin ngayon ayon sa Health Department. At sa gitna po niyan, may paalala ang mga doktor, lalo na kung mahigit 1 linggo na ang inyong ubo at sipon. Nakatutok si Bon Aquino. Peak o kasagsagan talaga ng flu season ngayong Pebrero ayon sa Department of Health. Heto nga si Joshua, 3 araw nang may ubot sipon. Sobrang hirap. Lalo na't mayat-mayang nagkakaano yung yung ilong ko. Water therapy lang po. Oo, may okay naman po. Pero si Valentino, 2 linggo na raw may ubot sipon at hindi pa raw nagpapadoktor. Nag-home remedy lang muna siya. Nag-ano ko ng warm water sa umaga. Tapos iniinit ko muna yung kalamansi, pinipiga sa kutsara. Tapos lalagyan ko konting asin, iinumin ko na yon. Ayon sa mga eksperto, ang mga nararanasan ngayong ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at katawan, lagnat at baradong ilong, maaaring dulot ng viral o bacterial infection. Pero ibang usapan na kung hindi pa yan gumagaling matapos ang 7 araw. Kung viral infection lang, kayang-kaya na ho nila, no, na sa sarili nila, pwede ho siguro mga 7 araw. Pero pag umabot na rin ho ng 7 araw, tapos talagang medyo malakas pa yung ubo, no, at saka yung sipon, then magpatingin na rin ho kayo. Kasi talagang hindi ho dapat nagtatagal ang mga ubo-ubo ho na yan, no. Ang mga may comorbidities anya tulad ng hika, sakit sa puso at COPD o chronic obstructive pulmonary disease, dapat magpakonsulta agad kung 5 araw nang may respiratory illness. Kung umuubo na ng 2 linggo o higit pa, mag-ingat din sa posibilidad ng tuberculosis. Ang bansa natin ay endemic for tuberculosis, no. Kailangan iisipin namin ang TB para ma-diagnose natin kaagad, no. So para mas ma-treat natin at ma-control natin ang tuberculosis.
Dahil flu season ngayon, ayon sa DOH, dapat mag-ingat lalo na sa pabago-bagong panahon. Pag nag-iba kasi yung humidity ng hangin, nakakairita rin yan dun sa ating lalamunan, sa ating ilong. Kaya minsan iisipin natin, ano ba to, virus ba to? Pero actually, baka yung marami sa atin ay naiirita lang yung mga respiratory lining sa sinasabi. Payo ng DOH, uminom ng sapat na tubig maliban kung nagdadialysis, magkaroon ng healthy lifestyle at magpabakuna laban sa flu at pneumonia. Prutas at gulay, mas marami. Andun po yung mga vitamins and minerals na siyang pagpapalakas sa ating immune system. Ehersisyo, ganoon rin po para hindi tayo madaling mapagod. At yung disiplina, wag na mag-vape, wag na magsigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang binabantay ang low pressure area ang Pag-asa pero may 3 weather systems na nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorms ang shear line sa Visayas, Sorsogon, Masbate at Romblon. Easterly naman ang umiiraw sa Mindanao at Palawan. Habang northeast monsoon o amihan ang nagpapaulan sa Quezon, natitirang bahagi ng Bicol Region sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa ilang bahagi ng Aurora, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Mababa naman ang tsansa ng pagulan sa Metro Manila bukas. Idineklara ng US Supreme Court na labag sa batas ang malalaking taripa sa iba't ibang bansa na ipinataw ni President Donald Trump. Sa botong 6-3, pinagtibay ng mga mahistrado sa Amerika na walang kapangyarihan si Trump na magpataw ng mga taripa gamit ang batas na dapat ay para sa mga national emergency. Hindi ikinatuwa ni Trump ang pasya ng hukuman at bilang ganti, agad siyang nag-anunsyo ng bagong global tariff. Mula sa 10% na unang inanunsyo, itinaas niya ito sa 15%. Dagdag po yan sa umiiral ng taripa sa mga produktong inaangkat ng Amerika bukod sa mga critical mineral, metals at energy products. 19% ang tariff na unang ipinato ni Trump sa mga produktong ine-export o iniluluwas ng Pilipinas maliban sa mga produktong agrikultural, electronics at semiconductors. Sa isang pahayag, sinabi ng ating Department of Finance at Department of Trade and Industry na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Amerika para sa isang arrangement o kasunduan na makatutulong sa mga stakeholder. Dahil hindi maibenta, itinapon ng ilang magsasaka sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang mga inaning kamatis. Pinulot ng ilang residente ang mga kamatis para hindi tuluyang masayang. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, nagsabay-sabay ang anihan ng kamatis sa Northern at Central Luzon. Bukod dito, prioridad daw ng mga trader ang mga malalaking variety ng kamatis. Ipinagbigay alam na raw nila ang nangyari sa Regional Office ng Agriculture Department para sa kaukulang aksyon. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng DA. Bukas na po magsisimula ang 4 na araw na confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw po ng ICC na mga pagdinig at hindi paglilitis ang magaganap ngayong linggo. At mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, guten Morgen. Magandang umaga mula rito sa The Hague, Netherlands. At narito nga tayo ngayon para sa confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na nga bukas. Pero bago nito ay magkakasama muna nagsasagawa ng press conference ang Duterte Panagutin Europe Network. Kasama na rin po ang mga kinatawan ng mga pamilya ng biktima, pati na rin yung kanilang legal team. At layunin nitong aktibidad na ito na manawagan para sa pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Narito po ang aking report. Mag-iisang taon matapos dakpin sa Pilipinas at dalhin sa the Netherlands. At humarap sa unang pagkakataon sa mga hukom ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Ang Rodrigo Roa Duterte. Bukas, magsisimula ang hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga
mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sa February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang Confirmation of Charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ang pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Dadalo rin sa pagdinig ang prosecutor, defense team ng dating Pangulo at legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na ibinigay ng ICC para sa mga biktima. Habang tatayong case manager ng mga biktima si Nicolene Arcana. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw makaapekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Kung mapapatunayang matimbang ang mga ebidensya, iaakyat ang kaso sa trial chamber na siyang mamamahala sa mga susunod na hakbang sa paglilitis. Pero kung magpasya ang pre-trial chamber na hindi sapat ang mga hawak na ebidensya, hindi pa malinaw kung agad palalayain ang dating Pangulo. Ang malinaw, ititigil muna ang ICC proceedings at maglalabas ng mga susunod na hakbang ang chamber. Posible silang humiling ng iba pang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon, o baguhin ang sakdal kung lumabas na sa ibang krimen mas akma ang mga ebidensya. Pia, hindi ibinanggit naman o inanunsyo ng pamilya Duterte na hindi pinahintulutan ng ICC na makadalaw ang kahit sino man sa mga miyembro ng pamilya habang isinasagawa o idinaraos yung mga proceedings. Ang mga abogado naman ni Duterte ang dadalo para sa kanya sa confirmation of charges sina Salvador o si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Martin Delgado III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelo. Samantala, Pia, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung isinasagawang press conference. At maya-maya naman, bago mag-alas 2, ay pupunta rin po yung mga grupong ito doon sa mismong harapan ng International Criminal Court para doon iala yung kanilang yung mga gamit ng mga biktima at kumbaga pag-ala-ala rin doon sa mga nangyari doon sa mga biktimang ito. Kasunod nga ng press conference na ito at bilang simbolo rin ng kanilang patuloy na panawagan sa hustisya para sa gaganapin o sisimulang confirmation of charges hearing bukas. Pia? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Marizo Mali. Panibagong insidente ng pagguho ng mga basura. Nangyari po ito sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. May 3 napaulat na nawawala. Impormasyong bineberipika ng mga otoridad. At mula sa Rodriguez, Rizal, nakatutok live si Atina Interia. Atina. Ivan, patuloy ang search and retrieval operation ng pamunuan ng Rizal Provincial Sanitary Landfill dito sa Rodriguez, Rizal. Matapos ang nangyaring pagguho ng bahagi ng landfill noong Biyernes. Grabe! Kawawa mga tao. Gumuho ang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Kaguguho lang ng bahagi ng Rizal Provincial Sanitary Landfill nang kunan ang video na ito. Nagulat lang din ako, biglang may mga dami nasigaw eh. Ayan mga tao, nasa baba na. Sabi ng kumukuha ng video, nakikita nila mula sa kanilang pwesto na nag-aakyatan ang mga tao. Ayon sa tagapagsalita at legal representative ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na may-ari at operator ng provincial landfill, nangyari ang pagguho alas 3 ng hapon noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Sabi ng pamunuan, 3 bulldozers ng landfill ang kumpirmadong bumagsak sabay ng pagguho ng mga basura. Nakuha na raw ang mga ito at ngayon kinukumpuni. Nagtamo ng minor injuries ang mga operator nito. Wala pa rin silang impormasyon kung may mga nawawala. Sabi ng pulisya, hindi pa ho natin ma-confirm dahil wala pa ho tayong pangalan at the same time wala pa ho tayong official report na ibibigay considering na wala pa rin pong maibigay na report ang ating ang management po. Sila po magko-confirm kung talaga may nangyari hong may mga biktima ho talaga na
na sumama ron sa natapunan ng basura. Wala pa pong kumpirmasyon, sir, sa site po kasi mahirap lang pong magbigay ng numero ngayon kasi po baka sakali lumabas po sa aming investigasyon iba naman po ang numero na lumabas. Dahil po dun sa bigat po ng aming bulldozer, medyo gumuho po ang mga siksik na basura. Kasalukuyang nagsasagawa ang kumpanya ng search and retrieval operations. Ang Rizal PDRRMO, hinihintay muna ang opisyal na report mula sa LGU kaugnay ng insidente bago magbigay ng anumang pahayag. Ivan, update mula sa MDRRMC, mga mangangalakal yung mga sinasabing nawawala dito sa landfill. Patuloy naman ang pagpasok at paglabas ng mga truck ng basura, so patuloy ang operasyon nitong provincial landfill sa kabila ng pagguho noong Biyernes. Ivan? Maraming salamat, Athena Imperial. Excited na sila Glyza de Castro at Kelvin Miranda sa isang malaking pagsasama-sama soon sa Encantadia Chronicle Sangre. Narito ang aking chika. Dalawang kapuso ang kinilala sa Acting Awards ng isang streaming platform. Winner ng Best Actress si Glyza de Castro para sa 2025 musical drama film na Sinagtala. Malapit daw sa puso ni Glyza ang pelikula, lalo't may koneksyon ito sa kanyang namayapang ama. Napakamahulugan itong role na to sa akin kasi ito yung huling pelikula na napanood ng tatay ko. Tapos siya yung mismong nagturo sa akin ng mga kanta. Nagpaturo ako sa tatay ko ng mga chords, ganyan, kung paano tugtugin yung mga songs namin sa pelikula. Best Supporting Actor naman si Kelvin Miranda para sa pelikulang Everyone Knows Everyone. Masaya ako kasi na-appreciate nila yung ganitong klaseng tema. At parang ganito lang yung kapitbahay nyo kasi. Parang nanonood ka lang sa kapitbahay nyo habang pinapanood yung pelikula namin. So, very relatable. Getting ready na rin siya para sa kanyang reunion project with Rian Ramos. Kung nagustuhan nyo daw ang tema at kanilang team-up sa The Rich Man's Daughter, siguradong magugustuhan nyo ang kanilang upcoming film. And speaking of reunion, isang inaabangang pagsasama-sama ang naganap sa Encantadia Chronicle Sangre. Excited na si Glyza na gumaganap bilang Pirena at si Kelvin who plays Adamus na mapanood ito ng mga kapuso. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Pirena at kung paano niya muling ipagtatanggol ang Encantadia at ang kanyang mga hadiah at mga anak. Excited ako sa magiging plot talaga. Kumbaga, dinadala na kami doon habang paunti-unting dinadala sa amin yung script and habang nashoot naman yung iba, nare-reveal sa amin na talagang mas pinaghahandaan yung story ng Sangre ngayon. Pagpapahalaga sa demokrasya at pagpapanagot sa mga tiwali. Diyan sumentro ang mensahe ng mga grupong dumalo sa iba't ibang aktibidad ngayong araw para sa pagunita ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Mula sa EDSA Shrine, nakatutok live si JB Santos. February 22, 1986, inanunsyo ni Nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile at dating AFP Vice Chief of Staff Fidel Ramos ang kanilang pagkalas ng suporta sa rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. I could not serve a government that is not expressive of the sovereign will. I'm only appealing to the troops now to do what is right. Kasama ang 300 mga taga-suporta, nagbarikada sila sa loob ng Camp Aguinaldo. Nagsimulang magmarcha ang taong bayan sa EDSA alinsunod sa mga panawagan ng kapatid ni yumaong Senador Ninoy Aquino na si Agapito Boots Aquino at ni Nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin na protektahan ang paksyon ng militar na kumalas sa rehimen. Ito ang nagsimula ng ilang araw na protesta na bumuwag sa diktaturang Marcos, ang pagsisimula ng EDSA People Power Revolution. Ginunita ng iba't ibang grupong nagtipon ngayon sa EDSA Shrine. Nagmisa si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Sa homily, binigyang diin ni David na ang demokrasya ay para sa bawat mamamayan at ang tunay na pundasyon ng transparency at accountability ay pananampalataya. Pwede mong lokohin o pagtaguan. Pwede mong dayain ang bayan. Pero pwede mo bang lokohin, pagtaguan o dayain ang Panginoong Diyos? For thine is the kingdom and the power
and the glory. Madalas mapalitan ng thine ng mine. Kapag sinabi na ng tao, for mine is the kingdom, and the power, and the glory. Ibang business na yun. Ang tawag doon, mining. Yan ang nakahuhumaling sa tao. Kasunod ng misa ang programang dinaluhan ng ilang personalidad. Kailangan po nating tumindig. Tayo ang people power, tayo ang may kapangyarihan, pero nasa atin din ang tungkulin na ayusin ang bayan na ito. Panahon na ng pagbabago, panahon na po ng makabuluhang pagkikilos, at panahon na po na magsama-sama at magkaisa tayo muli. Binigyang diin naman ni Father Jerome Siciliano ang papel ng simbahan sa lipunan, ang gumagabay sa konsensya ng mamamayan. Please do not believe that when the church speaks, it is a violation of the separation of church and state. There is no violation to speak of in the first place. Ang nilalayo ng konstitusyon, dapat yung simbahan ay maprotektahan sa panghihimasok ng Estado. At ang susunod pa na ibig sabihin nito, yung pong mga pondo ng Estado o gobyerno ay hindi mo dapat ginagamit para suportahan ang isang relihiyon. Mayroon ding motorcade sa UP Diliman at anti-corruption walk sa Maynila na nilahukan ng senior citizens. Ivan, tapos na ang isinagawang programa ngayong araw rito sa EDSA Shrine at paalala ng mga otoridad, ipatutupad nila ang no permit, no rally policy para matiyak na maayos ang magiging malakihang pagtitipon sa Miyerkules. At yan ang latest mula rito sa EDSA Shrine. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos. Looking forward sa kanilang reunion ang mga ex-Kapuso housemates sa nalalapit na big night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. At may mensahe rin sila sa Ultimate 8. Makichika tayo kay Athena Imperial. Nakisaya sa kanilang fans sa isang amusement park kahapon ng mga dating Kapuso housemate sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na sina Sofia Pablo, John Clifford, Waynona Collins, Lee Victor at Anton Vinzon. Habang nandun ako, nanginginig yung legs ko. Matakutin talaga ako sa rides, pero kahit sa gitna lang ako, natakot na ako noon. Nag-perform din ang Sparkle Stars para sa kanilang supporters. Nagbigay din sila ng mensahe kina Marco Massa at Carmel Collado, ang pinakahuling lumabas sa bahay ni Kuya kasunod ng anunsyo kagabi ng Ultimate 8. At the end of the day, tandaan natin, lahat tayo mga housemates, big winner na. Okay? And yeah, see you soon. Excited na raw silang magsama-samang lahat after the big night. Siyempre, hindi mawawala yung travel namin ng mga barkada. It's been a long time na hindi ko sila nakita talaga eh. Yung last ko, yung nagtatas lang ako. Pero beside that po, gusto ko talaga silang makita ulit. Binge watch at movie date ang hirit ng iba. Pag-movie night na kami, pero hindi kami kompleto. So, ayun, sana after the big night, kompleto na kami, makapag-movie night kami. Si Sofia, inaya na raw ang batchmates na manood ng horror film na huwag kang titingin. Sabi ko sa kanila, pag hindi kayo kompleto, cancel ang premiere night. Charot! At dahil maraming foodie at mahilig magluto sa kanilang batch, sigurado na raw ang salo-salo sa kanilang specialties na wala ng limit sa ingredients. I know, right? Maraming bawang! Wala palang umaako kung kaninong bahay. Parang mostly, labas muna kami. And sa restaurant si Caprice, nag-promise na siya. Yung restaurant ng uncle ko po, sinasabi ko sa kanila na once nasa labas sa lahat ng housemates, ayun, i-invite ko sila lahat doon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Canghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.